Hello mga kasari, magandang hapon. Welcome back sa ating channel. So ngayon guys, hindi pa ako tapos naglalaba. Ayun nga, sabi na i-share ko na po sa inyo na naglalaba tayo. August 1 po ngayon, 2025. So for today's video, gusto ko lang mag-share sa inyo. Meron po kasing nagtanong sa akin, ano ba dapat po sa panimula na halimbawa may 3,000 ka o 5,000 na gusto mo magsari-sari store, ano bang dapat na bibilhin doon sa mga ganong halaga kung tayo po ay nagsimula ng sari-sari store. So ayan, thank you po sa inyong lahat, ano. So ngayon gusto ko lang i-share mga kasari nung experience ko lang po to nung ako ay nagsimula ng sari-sari store. Sa halagang 1,000 naman po ako nagsimula ng mga panahon na yun. So nung time na yun, hindi ko po alam talaga kung ano ang bibilhin ko, kasi hindi naman po ako nagtanong sa mga customer ko or kapitbahay ko kung ano po yung mga gusto nilang kape, ganon. So kung hindi po tayo nakapagtanong kung ano yung mga gusto nila, tapos yung ating puhunan kunti lang, yun po yung mahirap, no? Pero ito, mas maganda na pwedeng magtanong, ano Mars, ano bang paborito mong kape, kasi yun lang muna ang bibilhin mo, halimbawa ganun po. So mas maganda po na meron tayong idea sa ating mga kapitbahay kung ano po ang gusto nilang brand. So una, kung meron kang 5,000 o 3,000, pagkasyahin mo lang to, ang una mong bibilhin talaga yung mga basic needs. Halimbawa bigas, bibili ka ng mga 3 kilo muna. So ayun, kahit 3 kilo muna, ito saripakin mo, 1 kilo. Pwedeng kape, 2 klase lang yung kape. Huwag kang bumili ng lahat ng kape kahit na marami kang puhunan, kasi hindi mo alam kung ano yung gusto ng mga customer na mga brand ng kape. So parang mag-display ka lang. Pag sinabi nilang Greatest White, tapos ang nabili mo pala ay Nescafe, so susunod ilista mo lang po yun. Tapos gatas, halimbawa gatas ay merong Bear Brand or Birch Tree, kahit bumili ka muna ng Bear Brand muna, isang Thai. Tapos sa sunod, ay gusto pala nilang Birch Tree, so doon ka na bibili. O di kaya Milo, bumili tayo ng isang Thai, no? Kahit na marami tayong puhunan. Tapos, o kaya instant noodles, Lucky Me, 5 peraso lang muna. Tsaka Lucky Me na beef or chicken. Tapos sardinas, kailangan po na sardinas, isang maanghang at kung 6 na peraso, 3 perasong maanghang, 3 perasong hindi. So halimbawa ang bibilhin mo lang ay mega muna, tapos sa sunod pala ang gusto pala nila ay Youngstown, ganun po, saka mo na bibilhin, at least ilang peraso lang. Pag ma-expire po yan, pwedeng kainin mo lang. Tapos sabon, yung sabon na panlaba, surf, kahit isang Thai, at saka bar na isang klase lang muna, 2 peraso. Pag hindi yan hinahanap ng customer, edi pwedeng ikaw na, kasi sa sunod sabi, ay meron kang sabon na Tide, nabili mo pala Champion, so sa sunod ang bibili mo Tide na, kasi may naghahanap ng Tide. So tapos shampoo, bili ka ng 2 klase lang ng shampoo. Yung shampoo kasi kung hindi po yan mabenta, at least ikaw na lang po ang gagamit. Tapos sa sunod kasi sasabihin nila ito yung ganitong shampoo ang gusto nila. So yun po, ililista natin kung ano po yung gusto nila. Toothpaste, close up ba yun or ano, kahit kalahati lang po ng dosena. Kaya itlog, hindi na talagang nabili talaga ang mga tao ng ating mga kapitbahay ng itlog. Tsaka biskuit, bili ka lang mga 3 klase ng biskuit, yung kilalang biskuit, kasi para sa sunod kung ano po yung mga gusto nila, alam mo na. Tapos at least hindi po masayang po yung binili mo kahit marami kang puhunan, kasi naranasan ko po yun mga kasari, na na-excite po ako mamili lalo na noong mga panahon na sumahod ako sa YouTube noon, tapos na-excite po akong mamili, kasi gusto ko dumami ang aking mga paninda, yung mga chichirya, tapos mga kape na hindi naman pala nila hinahanap, iba yung brand. Meron nga akong kape pero ibang brand, tapos na-expirean lang po ako, maabot na ng so kahit pa isa-isa, 2, 3 peraso mga dilata, okay lang po yan, basta ang mahalaga po ay unti-untiin mo lang. Tapos kung marami kang puhunan, sa sunod yun bilhin mo na. Tapos ito palang gusto nilang mga sabon, ang gusto pala nila ay bumili ka ng Selka, pero ang gusto pala nila ay Safeguard, ganun.
So, susunod ilista po. Ganon po yun, laging ilista natin. Kasi hindi po pwedeng bilhin natin yung gusto natin. Kasi ang mga gusto ng customer iba kaysa gusto natin. Kung ganon, ang gusto natin, ang mangyayari po nun, hindi po mabenta, lalo na pag hindi po hinahanap ng customer. Pero ang kaganahan lang naman po kung kunti lang yung binili natin, tapos ang mga customer ay hindi po yung nabili natin, tapos hindi po nila gusto yun. Kung konti lang, okay lang po yun. At least konti lang po yung nabili mo, at kumbaga yung puhunan na nilaan mo doon, kunti lang, kaysa binili ka ng isang karton isang karton na Copico Blanca, ang hinanap pala Greatest Wife. So ang tagal no, na expired, sayang yung puhunan doon na nakatingga na ikaw lang din ang gumamit. So ayan, lugi na. So ganun po yung idea. Narinig ko po sa mga ibang nagtitinda or ibang mga nagnenegosyo, hindi lang po tungkol sa sari-sari store. Halimbawa, ukay-ukay, hindi ka muna, kung maaari daw, pwede kang pumunta sa mga nagtitinda ng ukay, mamili ka muna ng ibang ukay doon, tapos kung gusto mo mag-online or ialok sa kapitbahay, yun, ganun. Or kung meron ka ng, kaya mo namang bumili ng isang bulto, yun, isang bulto lang muna. Lahat po nagsisimula sa maliit muna. Kasi nag-o-observe po tayo sa community, sa ating kapitbahay, sa ating mga kakilala, kung ano po ang mabenta. Ganun po. So, kahit na anong negosyo, mas maganda pa rin talaga na nagsisimula tayo sa maliit. Kasi, habang tumatakbo yung araw, na-observe po natin yung mga kailangan ng ating mga kapitbahay, ng ating mga customer. Hindi po yung gusto natin, yung kailangan natin. Kasi tayo ay nagtitinda at nagnenegosyo. Yun po yung madalas po nating narinig, magsimula sa umpisa. Kasi kung nagsisimula tayo sa malaki, 100,000, bilhin mo lahat ng mga paninda mo, mahirap po yun. Kasi hindi natin alam kung ano yung gusto ng mga mahal nating customer. Kasi yun po yung mahalaga yung mga customer. Saka syempre kailangan na tayong makisama sa kanila, lalo na pag bago pa tayo. Kahit matagal na, kasi para babalik-balik po sila, magandang serbisyo, yun po yung mga gusto nila, kahit na marami kang paninda, kung hindi naman tayo marunong makisama sa kanila, kailangan meron tayong ganon, meron tayong malasakit din sa ating mga customer, hindi lang na puro tayo benta para kumita, hindi lang yung puro kita, kailangan may malasakit din tayo sa kanila. So, yun lang po ang aking ma-share sa inyo, mga kasari. So, meron din po akong napanood na ang sabi nga yung gusto niyang magtinda ng mga kakanin or yung mga karinderya. Yun, kunti lang muna, dahan-dahan lang muna. Kasi pag nagluto ka lahat ng paninda ng gusto, iba pala ang mga, tas dinamihan mo pa, sayang, sira na kaagad. Makain mo ba yung lahat ng nag-adobo ka ng manok, 2 kilo, yung mga ganon. Kasi nga, tingin mo mabenta. Kasi lahat tayo nagsisimula, parang tingin lang natin yun. Although pag think positive nga, pero kailangan meron din tayong karunungan din, or yung karunungan o kaalaman. Kasi pag wala, ay mahirap madismaya pa tayo. Pero at ganun pa man, kung nakasimula ka na, tuloy lang, kasi hindi man pwedeng tayo magkakaroon ng discouragement. Kasi para tayo sa sunod ay matuto tayo, hindi na natin uulitin yun. So, ganun din po yung pagtindahan sa sari-sari store. Yun po yung na-experience ko dito sa pagtindahan. 5 taon na po akong nagtitinda. Pero hindi ko po sinasabi na magaling po ako sa pagtitinda, kasi hindi po sa ganun, kundi sa glory to God, nagtagal pa rin tayo ng 5 taon. Kahit na hindi po ganun kadali yung magtinda, lalo na kung dito natin kinukuha lahat, mga kasari. So, ayan. So, yun lang po, mga kasari, ang kung paano tayo magsimula ng munting tindahan. Observe muna tayo kung ano ang gusto ng mga customer, hindi yung gusto natin. So, ayan. At nawa po ay meron po kayong natutunan sa simple nating pag-share. Ito po ay experience ko po sa aking pagtitindahan or sa pagsisimula ko ng sari-sari store. So, ayan. Maraming salamat and God bless everyone. Ayan. Maging scary. Thank you so much po. Maraming salamat sa inyong panonood. See you in my next vlog and God bless everyone.